Attorney Cruz, gaano po katotoo na wala na ang hasyenda, pati na ang kumpanyang pinaghirapan ng mga magulang ko? At bakit hindi nila sinabi sa akin to? Ang sakit na wala akong nagawa para tulungan sila. Naiiyak na saad ni Danica. Iha, nalulugi na yung kumpanya last year pa. Malaki ang pagkakautang nila sa mga Sebastian. Nalulong sa kasino ang ama mo, pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Nahuli ng mama mo ang papa mo na nang bababae at doon napupunta lahat ng pera nyo. Ngayon, isa na lang ang pwede mong kausapin, kundi ang mga Sebastian. Wala na akong magagawa, Iha. Hindi mo na matutubos ang kumpanya pati ang hasyenda. It's billions, Iha. Ganoon kalaki ang naipatalo ng iyong ama at napunta lang lahat sa babae niya. Paliwanag ni Attorney Cruz. Hindi iyon matanggap ni Danica. Bakit wala man lang sinabi ang kanyang ina sa kanya? Bakit nila tinago to sa akin? Sorry, Mom. Wala ako sa tabi mo nung panahong kailangan mo ako. Wala man lang akong nagawa. Kailangan kong puntahan ang mga Sebastian. Makikiusap ako. Kahit lumuhod pa ako, wag lang kunin ang bahay na to. Wala na akong magagawa kundi lapitan si Marcus. Siya na lang ang pag-asa ko. Pero paano ako makakaalis kung wala si Nay LV? Saan ko pwedeng iwanan ang mga bata? Parang may solusyon siya na biglang naisip. Tama! May restaurant pa siya sa Cebu at apartment. Kailangan niya nang ibenta yun. Tapos ang pera niya sa bangko. Ibibigay niya lahat, huwag lang nilang kunin ang bahay na yun. Ito na lang ang natitira sa kanya na alaala ng mga magulang niya. Mga anak, pwede ba kayong mag-sleep ng maaga? May bisita kasi si Mommy. Hindi si Mommy pwede mag-play. Pero bukas promise, babasahan ko kayo ng fairy tales kahit ilan. Wika ni Danica sa kambal. Opo, Mommy. Good night po. Good night din mga anak. Maya-maya pa'y may bumusina sa harap ng gate. Kailangan niyang maging matatag. Ito na lang ang alas niya para mapanatili sa kanila itong bahay. Magtatrabaho siya sa kumpanya ng libre. Siguro'y okay nang magpaalipin dito para lamang sa bahay na to. Kailangan niyang gawin ang lahat para sa mga anak niya at sa future ng mga ito. Good morning, Mr. Sebastian. Please have a seat. Aniya sa binata. Danica, masyado ka naman yatang formal. Para namang wala tayong nakaraan ah. Call me by my first name. It's Marcus. Pwede rin namang babe na lang. Para namang hindi tayo naging intimate sa isa't isa. Ngumisi ang binata ng nakakaloko. Remember me, babe? Or ako lang nakakaalala sa ating dalawa? Wala naman talaga tayong pinagsamahan. Diin na saad ni Danica rito. Meron ba? Wala kasi akong matandaan. We are strangers to each other when we first met and doing that thing. At ngayon lang ulit tayo nagkakatagpo at nagkakausap ulit. Kung ano man ang nangyari sa atin dati, it's in the past. And it's just a one-night stand. Diin niyang bigkas ulit. Di ba, babe? Sarkastikong saad niya sa nakatiim na lalaki. Cut that crap, Danica. Mukhang ginalit niya na naman ito dahil sobrang nakatiim ang bagang nito habang masama ang tingin sa kanya. Alam nating pareho kung anong nangyari 7 years ago. Bigla siyang namutla at napipi sa sinabi ni Marcus. She thought na nakalimutan na nito ang nangyari noon sa kanila. She can't believe it na naaalala pa rin siya ng binata. I am here para pag-usapan natin ang tungkol sa kumpanya at itong hasyenda. And of course, with the mansion, kung saan ka ngayon nakatira, sweetheart. I am a businessman at ayokong masasayang lang ang pinaghirapan ng pamilya ko. So as of now, I call my attorney to prepare the papers para malipat na sa akin ang kumpanya kasama na itong hasyenda at bahay nyo. But don't worry, sweetheart. Hindi naman kita paaalisin. Basta maging masunurin ka lang sa akin at sa mga sasabihin ko. Is this a blackmail, Mr. Sebastian? He has that smile in his face while looking at her intently. Well, I have a better offer for you. Alam ko naman na matalino ka at gusto ko na intindihin mo ang sasabihin ko. Pareho tayong may chemistry, especially sa kama.
Just be my lover and be my secretary as well. Then, tapos ang problema mo, Danica. In return, you can have this mansion. Hindi ko na to kukunin sa'yo. Ipapahanda ko agad kay attorney ang kontrata bukas, kung papayag ka sa offer ko. But for now, let me have you first. I know that night we both attracted to each other, na kung hindi mo sana ako tinakasan, baka nakabuo na tayo ngayon ng maraming supling. Because that night, I have a plan to keep you as my woman, sweetheart. Minsan lang sa buhay ko na makatagpo ng katulad mo. Alam mo bang ang hirap mong makalimutan? Kaya pag-isipan mo ang alok ko, sweetheart. Nakangiti na wika ni Marcus. And what if hindi ko to tatanggapin? Anong gagawin mo? Well, kukunin ko ang lahat sa'yo at wala akong ititira kahit isang kusing sa'yo. At sisiguraduhin ko na wala nang tatanggap sa'yo sa mga a-applyan mo. Trust me, sweetheart. Kaya kong gawin kahit ano. Makuha lang ang gusto ko. Pero kapag hindi ko to nakukuha, well, sisirain ko na lang. Hindi nakakibo si Danica sa sinabi ni Marcus. Para bang mas kinabahan pa siya lalo. Paano na ang mga anak niya? Kinakabahan siya sa reaksyon ng lalaki once na malaman nito ang tungkol sa mga anak nila. Base sa mga naririnig niya na sinasabi nito, ay gusto na nitong magkaroon ng mga anak. Paano kung hindi siya nito maintindihan? Paano kung maisipan nitong kunin ang mga bata sa kanya? Ang mga anak niya ang unang magsasuffer at hindi niya hahayaan na mangyari yun. Okay, fine Mr. Sebastian, pag-iisipan ko muna. You may leave now at gabi na at marami pa akong gagawin bukas. Pagtataboy niya sa lalaki. Pag-iisipan muna niya itong mabuti sa ngayon. Sweetheart, did you hear what I've said a while ago? I need to have you now. Gusto kitang makuha ulit. Sa pagkakataong to, hindi mo na ako matatakasan pa. And this time, wala nang alak. Gusto kong malaman kung bakit ako nahibang sa'yo ng ganito katindi. Hindi napaghandaan ni Danica ang mga sumunod na nangyari. Basta't naramdaman na lamang niya na magkalapat na ang kanilang mga labi. Hindi niya napaghandaan nang halikan siya nito. Pinilit niyang iniwas ang kanyang muka. Pero mas lalo lamang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Halos pangapusan sila ng hininga nang pakawalan nito ang kanyang mga labi. Same taste. Parang mas lalong tumamis ang mga labi mo, babe. Malambing na saad ng binata. Hindi na siya nakapagprotesta pa nang muli nitong halikan ang kanyang mga labi. Nag-umpisa na ring maglakbay ang mga kamay nito sa kanyang katawan. Balak niya sana itong itulak, pero nahawakan nito ang mga kamay niya, sabay taas sa ulunan niya. Napasinghap si Danica ng sandaling yun. Para siyang biglang lalagnatin sa init na biglang lumukob sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang napahiga sa sofa, na naroon habang tinatabihan siya nito. Wala pa ring tigil ang mga kamay nito sa paglakbay sa kanyang katawan. At nang sandaling iyon, hindi na siya nakapagprotesta. Muli ay nakuha siya ni Marcus. I really miss this feeling. At ikaw lang ang nag-iisang babaeng tanging nakapagparamdam sa akin ng ganito. Hindi nakapagsalita si Danica. Bagkus ay tinalikuran niya ng higa ang binata. Kinabukasan. Good morning, babe. Kamusta ang gising mo? Nakangiti na sad ni Marcus. Anong oras na ba? Bakit nandito ka pa? Wala ka bang pasok ngayon? Actually, meron. Pero hinintay lang talaga kitang magising. Pinapunta ko na lang dito si attorney para dalhin ang kontrata. Siguro naman, hindi mo nababawiin pa kung ano man ang desisyon mo. Oo naman, may isang salita ko. Katunayan yung nangyari kagabi. Napatiimbagang ang lalaki. So, trabaho lang yun para sa'yo. Kasi para sa akin, it was something else. Maya-maya parang may pag-uusap silang narinig sa labas. Mommy, are you there? Kainis. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Danica ng sandaling yun. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Ang mga anak niya nasa labas. Paano niya ipapaliwanag to? Hindi pa siya ready.
Aniya sa kanyang sarili. May tinatago ka ba sa akin, Danica? Sino yung tumawag sa'yo ng mommy? Balak na sana nitong buksan ang pintuan, pero pinigilan niya ito. Huwag Marcus, baka guni-guni mo lang yun. Pero hindi ito nagpapigil sa kanya para buksan ang pinto. Parang biglang tumigil ang pagtibok ng puso niya nang tuluyang mabuksan ni Marcus ang pinto. Tuloy-tuloy na pumasok ang kambal nang bumukas ang pinto. Pero biglang natigilan ang mga ito nang makita nila si Marcus. Who are you, mister? Bakit po kayo nandito kasama ng mommy namin? Walang kakurap-kurap na tanong ng anak na lalaki. Biglang parang gusto na lamang niyang hilain ang mga ito palabas ng pinto. Pero narito na ang mga ito. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa mga bata, pati na sa tatay ng kanyang mga anak. Hindi naman niya sinasadya ito, at hindi niya rin naman akalain na magkikita pa silang muli after 7 years. Halos hindi na siya humihinga nang tignan ng tatlo. Putlang-putla ang itsura niya habang nakatitig sa muka ng lalaking kasalukuyang nakatitig sa kanya ng mariin. Palipat-lipat ang titig sa mga anak niya. Danica, speak! Diing wika ni Marcos sa kanya. What is the meaning of this? Tell me the truth, and don't you dare lie to me. Kasi base sa mga itsura ng mga bata, alam ko kung sino ang ama nila. Naglapat ang mga bagang nito at nagbabanta. Ang tinging ipinukol sa kanya. Alam mo kung nasaan ako nang huli tayong magkasama. Malamang alam mo rin kung saan ako hahanapin. Nagulat siya nang biglang lumuhod si Marcos paharap sa dalawang bata na hindi kumukurap. Kakabakasan ng pagkatuwa at sakit ang kanyang hitsura. May namumuong luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa kambal. Hello kids, do you know me? I am Marcos Sebastian. May diin na bigkas sa buong pangalan nito. Tanda na pinapaalam nito kung sino ito sa buhay nila. I am your real daddy. Parang may biglang bumara sa lalamunan ni Danica. Hindi niya napansin na umiiyak na siya. Mom, is it true? He is our daddy? Did you lie to us, Mom? Di ba po sabi niyo po bawal magsinungaling? Tanong ng anak na babae sa kanya na ikinahikbi niya. Nangangatal ang kanyang mga labi. Tanda ng kanyang pinipigilang pag-iyak. Mga anak, patawarin niyo ang mommy. Hindi ko naman alam na makikita ko pa ang daddy niyo. Oo, siya ang daddy niyo. Please mga anak, can you forgive mommy? Mahal na mahal ko kayo. Natatakot lang si mommy na baka kunin kayo ni daddy sa akin, lalo na kapag nakita niya kayo. Umiiyak na saad ni Danica. Danica! Singhal ni Marcos sa kanya. How dare you for hiding my kids from me? Alam ko na hindi maganda ang mga naganap sa atin, kung paano natin sila nabuo. Pero ang ginawa mo ay malaking pagkakamali. Wala ka pa rin karapatang ipagdamot sila sa akin. I'm sorry, pero magkikita tayo sa korte. Kukunin ko sila sa'yo. Pagbayaran mo ang 7 taon na wala ako sa kanilang tabi. Galit na saad ni Marcos. Please Marcos, huwag mong gawin to. Maawa ka sa akin. Sila na lang meron ako. Gagawin ko ang lahat. Basta huwag mo lang silang kunin sa akin. Pagmamakaawa ni Danica sa lalaki. Hindi niya akalain na pagkatapos ng mga nangyari sa kanila kagabi, ay ganito ang sunod na mangyayari. Pag-usapan natin yan sa office bukas. Magsimula kang magbayad ng mga pagkakautang mo sa akin. At para makasiguro ko na hindi mo itatakas ang mga anak ko, dadalhin ko sila sa bahay. Nabigla si Danica sa narinig. No! Ayokong malayo sa mga anak ko, Marcos. Pwes, sumama ka kung gusto mo. Pero iwan mo lahat ng gamit nila dito. Ipagsa-shopping ko sila bukas. May pinalidad sa boses nito. Kids, gusto niyo bang makita si Lolo at Lola? Pati na ang Tita Jasmine niyo? Sumama kayo kay Daddy ngayon. Excited naman na nagsipagtango ang kambal. Laglag naman ang mga balikat niya. Seriously? Agad-agad? Hindi man lang nag-usisa ang kambal? Aniya sa sarili.
Dad, I am Liam Bautista Sebastian, and this is Lindy, my twins. Pakilala ng mga anak niya sa binata. Oh God, at least you let them use my last name. Pero hindi pa rin magbabago ang isip ko. You will pay for this, for hiding them from me. Seryoso na saad ni Marcos. Daddy, pwede po bang payakap? Gustong-gusto po namin ng Daddy. Thank you po kasi binalikan niyo kami. Ngayon po, hindi na kami ibubuli ng mga classmates namin na wala kaming Daddy. Masaya na saad ni Liam. Tama po si Liam, Daddy. Masaya po ako dahil makakasama na namin ikaw at maipagmamalaki ka namin sa mga friends namin. Segunda naman ni Lindy. Paano ipapaliwanag ni Danica sa binata ngayon na natuklasan na nito ang lihim niya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.